Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Magandang araw mga kapatid. Ako Sister Mirna Dela Mariano o CDS ay muling magbabahagi ng isang kabanata mula sa ating pagkain sa araw-araw. Today is Monday, August 30, 2021. At tayo ngayon ay nasa chapter 45 na may pamagat na banal na pagsunod. Ito ba ang pagsunod sa mga may tunay na kapangyarihan sa iyo? Walang iba kundi ang Diyos. Ating alamin mga kapatid. Makinig tayo sa mensahe ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anak ko, ang lahat ng kapangyarihan ayon sa batas ay galing sa akin. Ang aking kalooban ay pinakikita sa iyo sa bawat makatwirang utos ng tunay na may kapangyarihan. Sa pagsunod sa mga may tunay na kapangyarihan sa iyo, sinusunod mo ako. Pangalawa, hindi mo mapagpapasyahan kung ano ang gusto mo o ang di mo gusto, sapagkat ang iyong mga damdamin ay di laging nasa ilalim ng iyong pagpipigil. Kung sa bagay, maaari mong pagpasyahang sumunod sa anumang nalalaman mong tama at mabuti. Ang pagsunod sa may kapangyarihan ay isang akto ng pinakamataas na pangangatwiran. Kung ako ang batis ng lahat ng tunay na kapangyarihan, sa makatwid, ako ay sinusunod mo sa bawat oras na sinusunod mo ang iyong tunay na superior. Pangatlo, pag nilay-nilayin mo ang katotohanan ito, sikapin mong makita ako sa mga nag-uutos sa iyo. Sa paggawa niyon, matatagpuan mong lubhang madali ang sumunod sa utos. Ang ganitong uri ng pagsunod ay nagpapalaya sa iyong diwa sa lahat ng pagkasilong. Binabawasan din niyon ang makataong pagdaramdam na maaari mong likas na maramdaman. Ang pagdaraya sa sarili at ang kapalaluan ay mapagtatagumpayan ng mabuti sa pamamagitan ng buhay ng banal na pagsunod. Pang-apat, hanapin mong linisin ang iyong pag-aalay sa sarili sa aking kalooban sa pamamagitan ng lalong ganap na pagsunod sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa pagsunod, isinasakripisyo mo ang iyong sarili, ang iyong mga damdamin, ang iyong panahon at ang iyong malayang kalooban. Habang lalo mong pinagsusumikapang ialis ang iyong likas na katwiran, ay lalo namang nagiging malinis ang iyong pagsasakripisyo. Isinasama ng pagsunod ang sakripisyo ng lahat ng bagay. Panglima, kung ikaw ay nahihilig na sumuway sa iyong mga superior, alalahanin mong ako ang iyong mananakop ay nabuhay ng isang buhay ng pagkamasunurin sa mga taong superior sa aking makalupang buhay. Kaya paanong ikaw na alabok at abo ay tatanggaping sumunod sa aking halimbawa? Pang-anim, kailanman ay huwag kang magbigay ng masamang halimbawa sa pamamagitan ng pagsuway. Ang iyong pagkamasunurin ay lalong nagpapadali sa iba upang sila'y sumunod. Kailanman ay huwag mong hanapin ang mga tanging karapatan maliban sa iyon ay kailangang-kailangan. Kung sinisikap mong mabuhay ng walang pagsunod, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang pedestal, ang pedestal ng kapalaluan at sariling pagpaparaya. Walang taong mabubuhay na di nagkaroon ng isang uri ng pagsunod sa kanyang buhay. Sa katunayan, walang maaaring maging mabuting superior hanggang hindi niya nalalaman ang paraan ng pagsunod. Maaari ka lamang makapag-utos ng panatag at matalino kung ikaw ay natuto ng sumunod ng mabilis at mapakumbaba. Isipin natin mga kapatid, iniibig ng Diyos ang kaayusan sapagkat ang kaayusan ay nanggagaling sa katalinuhan. Kung wala ang kaayusan, ang maghahari ay kaguluhan at kapahamakan. Kung gusto kong
bigyan ng kasiyahan ng Diyos, dapat kong ilagay sa kaayusan ng aking buhay. Hindi lamang ako dapat sumunod sa mga tuwirang utos ng Diyos, kundi gayon din sa kanyang mga dituwirang utos. Alalumbagay sa mga utos na nanggagaling sa aking tunay na mga superior. Ang pagsunod ay laging magiging isang dagok sa aking makataong kapalaluan. Maliban sa iyon ay gawin kong isang akto ng pag-ibig sa Diyos. Ipinakita sa akin ni Jesus kung paano ito magagawa. Siya ay naging masunurin sa mga makataong superior upang pagbayaran ng aking mga kasalanan ng pagsuway at upang bigyan ako ng halimbawa ng ganap na pagsunod. Makatatanggi ba akong maging lalong katulad niya? Oo, ako'y tumatanggi sa bawat sandaling ako'y sumusuway sa mga may tunay na kapangyarihan sa akin. Dasalin natin mga kapatid. Ipikit natin ang ating mga mata at damahin ang presensya ng Panginoon. Jesus ko, masunuring anak ng makalangit na Ama, sumunod ka sa kanyang banal na kalooban hanggang sa ikaw ay mamatay para sa aking mga kasalanan. Paano ko ito makakalimutan? Ipalalagay ko bang higit na mabuti ang aking sarili kaysa iyo sa pamamagitan ng pagsuway ko sa mga utos ng aking mga tunay na superior? Kahit na gaanong kalaki pa ang sabihin kong pag-ibig ko sa iyo, ang aking mga pagpapanggap ay mga salita lamang hanggang mapatunayan ko iyon sa pamamagitan ng isang buhay ng di matatawarang pagsunod sa iyong banal na kalooban. Ikaw ay nagsasalita sa akin sa pamamagitan ng iyong simbahan at sa pamamagitan ng lahat ng may karapatang pumatnubay at mag-utos sa akin. Bayaan mong ikaw ay makita ko sa kanila. Gusto kong sundin kita sa pamamagitan nila. Bigyan mo ako ng biyayang makinig sa iyong tinig kung tinatawagan ako ng katungkulan sa aking pang-araw-araw na mga kaabalahanan at mga gawain. Iisa lamang ang aking hinihiling sa iyo, ang biyayang mag-alay ng aking sarili sa iyo sa araw-araw sa pamamagitan ng buhay ng pagkamasunurin sa aking mga katungkulan. Shenwa. Almighty and ever-living God, I consecrate all of us in this era to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary to save us from COVID-19, heal us both body and soul, especially my daughter Joanna, and bring us all to everlasting life. Amen. God bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.